Ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos, Kabanata 1, nagsisimula sa unang talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay sinisimulan natin ang simbang gabi. At kapag nagsisimula na ang simbang gabi, nagsisimula na rin tayong magbilang ng araw. 9 days ang simbang gabi, dagdag pa ang Christmas Eve o Midnight Mass, kaya 10 days. 10 days to go, Pasko na. Ang tanong, excited ba kayo? Excited or not, may rason para ma-excite tayong lahat. Dahil ngayong darating na Pasko ay hindi tungkol sa iyo, hindi rin tungkol sa akin, or hindi rin tungkol sa iba ang usapin. Kundi ito ay tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ba? Dahil tayong mga tao, we always forget or even mapabayaan. Pinapabayaan natin na masapawan tayo ng iba. Lalo na't pagdating sa ating sariling paghahanda. Ang panahon ng Adbyento ay 4 na linggo at in between ng 4 na linggo na yan ay 9 na araw o 9 na gabi ng simbang gabi. Bakit? This is to emphasize the season of waiting, of preparing ourselves. Panahon na kung saan pagninilayan po natin ang mga hangarin, our deepest desires, in which I hope ay napagninilayan po natin ang mga liwanag at anino ng ating mga hangarin. Pero ano nga ba ang ating or ano ang inyong hangarin or desires? Bilang mga Kristiyano, ang ating hangarin ay makita ng harapan ang Panginoong Diyos. Kaya po sa ating paghahanda, spiritually and physically, huwag na huwag ninyong hahayaang masapawan tayo or masapawan kayo ng mga makamundong bagay. Learn to take time to pray and read the Bible. That is talking and taking time with God. In relation to this, let me share with you a spiritual exercise na siyang tutulong na magpalago sa ating espiritualidad. Kada umaga, maglaan po tayo ng at least 45 minutes sa labas ng ating bahay. Magbasa po tayo ng isang chapter ng Salmo at sa ating pagbabasa, kaya sa labas, para hayaan po natin, lalo na yung pagsikat ng araw, ay hayaan po natin na madampian tayo ng sikat ng araw. Bakit? Para sunugin ng sinag ng araw yung mga negative energy at bigyan tayo ng positive energy.
And the same time, pag humangin, hayaan po natin na mahanginan din tayo para itaboy yung negative vibes sa atin at sa ating paligid. Kaya let the sun burn the negative energy and give you positive energy, and let the wind itaboy ang mga negative vibes. Kaya this Advent, huwag tayong magpaapekto sa ingay ng mundo. Let us be patient dahil may sasabihin ng Diyos sa iyo ngayong darating na Pasko. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu.